Hi mga kapatid, welcome back po sa ating Truth Study Vlog. Dito na naman tayo sa panibagang episode na sa pamamagitan ng ating reaction at opinion na bibigyan natin ng kaunting bigat, tunog o opinion o sa mga isyong nagaganap sa ating bayan. Ang ating tatalakayin po ay tungkol sa Pilipinas at sa China na magkakaroon o sana wag magkaroon ng digmaan. Okay ba? Salamat po sa mga nag-subscribe sa Coach Sadi Vlog. Salamat. Na-appreciate ko po yun. Sobrang na-appreciate ko po. Sa mga hindi pa po nag-subscribe sa Coach Sadi Vlog, subscribe na po kayo. Kung mabigat naman po yung subscription, kahit yung like na lang or comment sa baba, masaya na po tayo yun. Sobrang nagpapasalamat na po ako. Basta hangad ko po lagi ang kapayapaan ng ating sambayanan. Kapayapaan ng ating sambahayan at ating bansang Pilipinas. Sana maging mapayapa po. Huwag tayong humantong sa isang digmaan na talagang ikalulugmok ng ating bayan. Okay po? Bago lahat, inom muna tayo. Pamparelax. Okay. Napipinto ang digmaan. Ito, kapapasok lang yung kwan. Dala nung pagharang nung ng Coast Guard ng China, hindi nakapag kasi hindi ka agad-agad pipreno yan, dagat yan di ba? Talagang may kwan yan, parang runway yan Yun, nabunggo ng Coast Guard ng Philippine Coast Guard yun ang magdadala ng kwan ng supply doon, nabunggo yung bangka yung barko ng China. Base doon sa report, butas nga daw. Bali tayo siyempre, hinarangan nila di ba? Alam mo naman sa kwan, sa dagat, di ba? Ang hirap prenohan yan, hindi katulad dito sa kalsada na pwede mong dalawang preno, kuha mo na kagad yun, di ba? Kaya mahirap talagang magkakaroon kahit anong iwas mo diyan kung talaga naman krenos ka o hinarangan kang bigla, hindi ka kagad makakabang, kaya nabangga. Tapos naglabas ng pahayag ang ating Pangulo na nakakatakot to yung kanyang nagkaroon siya ng na gaganti nga daw ang Pilipinas. Sabi ko parang mabigat yan, nakakatakot yan. Kaya sana pag-isipang mabuti, napakabigat niyan. Oo, tayo'y dumaan din sa mga digmaang nagdaan, pero walang dulot na mabuti, ikabubuti sa ating bayan. Talagang nalugmok, nahirapan hanggang sa bumalik sa zero, di ba? Ito ba'y gusto pa natin maulit, di ba? Pero hindi tayo, kumbaga, oo nga naman, di ba? Inaagaw ang teritoryo natin, pero di ba pwedeng idaan sa tamang pag-uusap, di ba? Pwede naman tinatawag na sharing dahil both side nagki-claim, di ba? Kahit anong sa bansang China, Taiwan, di ba? Laos nagki-claim ng teritoryo diyan, yung tinatawag na nautical miles ng China at saka ng Pilipinas sa mga kalapit bansa. Halos lahat sila nagki-claim ng kanilang. Kaya sabi ko nga, ang pag-uusap ay laging magandang paraan o bihikulo upang magkaroon ng kapayapaan. Hindi dadanak ng dugo o hindi dadaan sa isang malaking digmaan dahil ito'y ikalulugmok ng ating bayan. Kaya sana naman 1,000 beses pag-isipan yung mga bagay na yan upang wag tahakin ng ating administrasyon na to na talagang nagtatapang-tapangan. Pagamat matapang tayo sa isang parte dahil nga sa ganung pangyayari, pero lagi natin tatandaan mga kababayan, hindi tayo isang bagay na, di ba? Maliit na bansa lang tayo, pero sabi nga ba't kailangan? Sabi ko nga ito, meron akong babasahin mamaya. Ang matapang, di ba? Takot pero lumalaban. Yun yung totoong matapang. Takot siya pero lumalaban. Yun ang ibig sabihin. Bakit kaya ba naman natin? Hindi kailangan dumanak ng dugo. Hindi kailangan dumanak o mahirapan ang bayan natin. At nasa mga inosenteng mamamayan na magiging epekto nito, di ba? Kaya sana pag-isipan, huwag padalos-dalos sa ganitong mga pamamaraan dahil unang-una hindi tayo kumpleto sa kagamitan. Sila kumpleto, marami silang armas na makabago, pero dapat ba tayong magpasupil o matakot sa kanila? Hindi naman sa ganun Kailangan natin lumaban. Opo, lalaban tayo pero hindi sa
ganitong klaseng digmaan na may magdadanak ng dugo o mawawasak ang sambayanan, di ba? Daanin sa tinatawag na diplomasya. Ibig sabihin, oo nga, di ba? Binigyan tayo ng panalo doon sa sa pinanalo natin yan sa Sweden ba yan nung ibinigay sa atin na tayo ang talagang lehitimong may pag-aari doon sa Carberso, tapos yan sa South Philippine Sea natin na bahagi ng Pilipinas, di ba? South China Sea diyan. Panalo tayo diyan eh. Pero dahil nga sa hindi tinatanggap ng China ang ganitong klaseng ibinigay na award, nagkakaroon ng sigalot. Bakit? 'Di ba? Kasi nga naniniwala sila diyon sa tinatawag na nautical miles ng kanilang teritoryo ay pag-aari pa nilang 'yon. Kaya ikiniklaim din nila 'yan. Kaya siguro sa ganitong mga pamamaraan magkaroon ng kasunduan na lang siguro both side, 'di ba? Magkaroon na lang ng sharing. 'Yan ang mas maganda siguro, sharing, upang wag nang dumanak ng dugo o digmaan na umaatigabon na hindi ikabubuti ng ating bansang Pilipinas o hindi kabubuti na ating bayan na madadamay maging yung mga inosente katulad natin na walang kamalay-malay. Kaya ito po ang aking babasahin. Mayroon po akong ipapahayag na ginawa ko po na isang uri ng talinhaga o isang uri ng panawagan upang makita rin nila, maramdaman nila. Sana maramdaman nyo yung bagay na ito upang tayo ay isigaw natin na ayaw natin ng digmaan. Okay po? Simulan ko po di ba ito? Babasahin ko lang kasi medyo mahaba po ito eh. Hindi naman kakuha pero babasahin ko po kasi hindi ko. Pero ako mismo gumawa nito. Okay? Simulan natin mga kapatid. Ang tunay na matapang ay takot, ngunit lumalaban. Ito ang tinaguriang David and Goliath, nang kung saan tinalo ni David si Goliath sa pamamagitan ng tirador na tumama sa mata, sanhi ng pagkatalo ni Goliath. Pero ngayon makabago ang kalagayan. Hindi ang tirador na may bala ng bato ang tatama sa bawat isa. Mga makabagong kagamitan na kahit malayo ay pipinsala sa mga sundalo at mga pulis at kasama ng mga inosenteng mamamayan. Sa tindi ng lakas ng pagbagsak ng bomba na di mo alam kung saan ka patutungo at pupunta. Kasama ng mapaminsalang amoy, doon mo maisisigaw na tama na, hindi na namin kaya. Ito ba ang mga kataga ang gusto mong marinig sa mga inosenteng mga Pilipino? Oo, bilang isang Pilipino, masasabi kong pinanganak tayong matapang. Ngunit ito'y hindi labanan ng mga tirador na ang bala ay bato na tatama sa atin na pwede pang magawan ng pamamaraan. Ito'y labanan ng mga makabagong sandata na tatama sa atin na humantong sa huling hantungan. Kaya panawagan na sana matamang pag-isipan ng 1,000 beses upang ating bansang mahal ay huwag masadlak sa pagdurusa ng sanhi ng digmaan na ang dulot ay takot at lubhang kahirapan. Okay. Ang tapang ay ginagamitan ng isip at katalinuhan, okay, upang huwag mapahamak ang sambayanan. Sa mga bansang kasalukuyang mayroong digmaan, diba ang sigaw nila ay kapayapaan, dulot ng hirap na nararanasan. Kung sila ngayon sumisigaw ng kapayapaan at katahimikan, bakit naman ang ating namumuno ay gustong tahakin ang landas ng digmaan? Kaming mga mamayan na walang ibang pupuntahan kundi sa masikip na butas na hindi kasya ang karamihan. Tulad ng mga mayayamang politiko na may mga bahay sa ibang bayan.
na agad tayong iiwan kapag nagkaroon ng putukan. Kaya gusto kong iparating sa buong sambayanan na itakwil natin ang tunog ng digmaan na walang idudulot ng kabutihan sa ating bayan. Ayaw ko ng digmaan. Gusto ko ng kapayapaan. Tungo sa ikaayos at ikauunlad ng ating bayan. Bayang Pilipinas na aking mahal. Yun po ang aking gustong iparating sa mga sambayanang Pilipino na sana magkaroon ng kapayapaan sa ating bayan. Hindi ito labanan, di ba? Nasabi ko nga, hindi ito labanan ng tirador. Na kapag tinamaan ka, bukol lang, pwede pang magawa ng paraan. Hindi po ito tirador na ang bala ay bato. Ang bala ng mga makabagong sandata ay pupuksa ng isang bansa. Nakaakibat at madadamay ang mga inosenteng mamamayan na hindi mo alam kung saan ka tatago. Na dapat sanang pag-isipang mabuti upang huwag masadlak ang ating bayan. Salamat at God bless po sa lahat. Sana magkaroon ng kapayapaan ang ating bayan. Huwag tayong tutungo doon sa dulot na magiging digmaan upang masadlak ang ating bayan. Salamat, God bless at magandang umaga sa inyo lahat.